Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 8 verse 5 hanggang 12. At sabi po rito, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. Ang isa na may halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan niyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating bukas sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman, mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So, muli sa pag-aaral natin sa umaga ito, makikita po natin dito yung isa na namang napakagandang kwento tungkol po sa isang centurion. Tinatawag na sa panahon po ni Jesus ay isang officer ng isang hukbong Romano. No? Na siya po ay hindi Hudyo, pero lumapit siya kay Jesus at sabi sa Biblia, siya yung humingi ng tulong dahil sa meron po siyang katulong na meron pong karamdaman, ito'y paralisado. So dito makikita niyo po unang-una na kamangha-mangha po itong encounter na ito nitong tinatawag na Roman Centurion sa ating pong Panginoong Jesus. Bakit po? Unang-una po, papansin niyo po, nung panahon nila, ang mga centurion po ay tinuturing na makapangyarihan. Pag sinabi po kasing centurion, ang kapangyarihan po na napapay sa ilalim sa iyo ay nandun po sa mga around 100 people na talagang ikaw po ang sinusunod. So kung tutuusin, isa po siyang pinuno ng isang malaking hukbo po ng tao. At siguro marahil kung titignan niyo siya, kayo po ay matatakot sa kanyang uniforme, sa kanyang dalang espada, kasi isa po siyang opisyal noong panahon ni Jesus at ang Roma ang nakasasako po noon sa bayan po ng Israel. Pero dito nakikita po natin na bakit naging kamangha-mangha ang pananampalataya nitong Roman centurion na ito. Unang-una po makikita natin na he recognizes Jesus' authority. Kaya dito makikita po ninyo, binanggit niya, sabi niya, hindi na kayo kailangan pumunta sa aking tahanan, no, sa aking bahay. Sabihin lamang pa ninyo at gagaling ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatatas na pinuno at may nasasakupan ding kawal. At kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. Ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. At kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya yun. So dito, sino itong taong ito na merong otoridad sa natural world na mag-utos sa kanyang mga sundalo at mga alipin, di ba? Ibig sabihin, he himself has authority. Pero alam niyo po, diyan po sa daan na nakatagpo niya si Jesus, na na-encounter niya si Jesus, yung kanyang otoridad ay kanya pong ipinasakop sa authority ni Jesus. Kasi alam niya po na in the spirit world, ang makapangyarihan po ay ang ating Panginoong Jesus. Marahil nakita niya ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa pagpapagaling, pagpapalaya sa buhay ng tao. And right there sa kalsada, no, he recognizes yung authority na meron po si Jesus sa mundo ito, sa spirit world. Parang tayo po, alam niyo po, sa lupa pwedeng makapangyarihan tayo, pwedeng mayaman tayo, may impluwensya tayo, meron tayong karangalan sa buhay na may tuturing, pero maliban kumilala po tayo sa authority ni Jesus, ang ating Panginoon, ang siyang maging number 1 sa ating buhay at pangunahin sa ating buhay, ay hindi po natin mararanasan
yung pagkilos ng Diyos. Number 2, makikita po natin dito na kaya rin sinabing kamangha-mangha, dakila itong pananampalataya ng senturyon kasi naniniwala po siya sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi niya po rito, sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Speak the word. And sabi niya, my servant will be healed. Kasi po sa spiritual po, makapangyarihan po ang salita. Sabi ng Luke chapter 1 verse 37 sa King James Bible, no word of God is void of God's power. Sabi sa John chapter 6 verse 63, sabi ng Panginoong Jesus, my words are spirit and they are life. Now, kung babasahin niyo po dito sa same chapter, verse 16, sabi po rito, nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. So, paano po nagpapalayas ng masasamang espiritu at nagpapagaling ang ating Panginoong Jesus? Sabi dito sa pamamagitan ng kanyang salita. So, words have power in the spirit world. Tayo po sa mundo parang wala pong value sa atin yung mga salita. Ano po? Sasabihin natin salita lamang yan. Pero sa paghahari ng Diyos, sa spirit po ay meron pong value at makapangyarihan po ang salita ng Diyos. In fact, sabi sa Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed their diseases. Kaya kamangha-mangha po yung pananampalataya nitong lalaking ito kasi ang pananampalataya po niya ay binase niya sa salita ng ating Panginoon. Ganun din po tayo sa panahon natin ngayon. Ang greatest faith ay yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebrews 11:3, maintindihan po natin kung bakit dakila po yung pananalig sa salita ng Diyos. Kasi sabi po rito sa Hebrews 11:3, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil daw po sa salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. Kaya dito po makikita natin kaya napahanga ang Panginoon sa pananampalataya nitong lalaking ito dahil sinabi niya, sabihin mo lamang at gagaling ang aking katulong. So, alam niya na ang kapangyarihan ng salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon kasi ang ating Panginoon, sabi in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God, sabi nga ng Biblia. All things were made by Him, sabi po sa salita ng Diyos, at sa pamamagitan niya nalikha ang lahat ng mga bagay. Kaya ibig sabihin po, he believed in the authority of the Word. Ang salita ng Panginoong Jesus ay sapat para magpagaling sa kanya pong katulong. So, diyan nyo po makikita na dakila po yung kanyang pananampalataya kasi binase niya po ito sa salita ng ating Panginoon. Tayo kaya, saan natin binabase ang ating pananampalataya? Ang tandaan niyo po, pinakamataas na antas ng pananampalataya ay ang pananampalataya sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, panghuli, makikita po natin kaya po dakila ang pananampalataya nito lalaki ito namangha sa kanyang Panginoong Hesus dahil doon mismo sa pagkakataong yon ay nagpakumbaba po siya at kinilala niya na si Jesus ang tunay na Panginoon. At dito po, ito po hindi madaling bagay. Ano po? Kasi sabi ng Pilipos chapter 2, verse 9 to 11, sabi po rito, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay ang lahat ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So itong lalaking ito, bagamat matayo po ang kanyang kalagayan sa buhay, he bowed at the Lordship our Lord Jesus Christ. Yung pong mahalaga sa tao magpakumbaba tayo. Kilalanin natin na si Jesus ang Panginoon sa buhay na ito. Wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. Kasi darating po ang panahon, no? Whether we like it or not, lahat tayo ay luluhod at magsasabi si Jesus ay Panginoon. Bakit hindi pa natin gawin yan habang tayo naririto
sa mundong ito. Kilalanin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang sabi ng Biblia, kung kikilalanin natin siya, if we acknowledge His Lordship sa buhay na ito, Romans chapter 10, verse 8 and 9, ang sabi ng Biblia, ay tayo po ay maliligtas. So again, kamangha-mangha yung pananampalataya nitong Roman centurion. Pero totoo, yung pananampalatayang yun ay available sa bawat isa sa atin. Kung tayo po'y maniniwala sa salita ng Diyos, pananampalatayan na natin ang mabuting balita at kikilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain ka sa umagang ito, in Jesus' name. God bless.